Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Again po, pasensya na, talagang ganyan, pasulpot-sulpot tayo. But anyway po, ang daming nangyari, di ba? Nandyan yung Saldico daw, nahuli, hindi nahuli, na-arrested, hindi na-aresto. Nandyan yung nangyaring impeachment na kung ano-ano lang ang pinaggagawa para lang makapanira. Nandyan yung kay dating Speaker Martin Romualdez na talaga kumbaga ang sinasabi niya ay I will not go down alone. Kumbaga, hindi na raw siya mananahimik at kumbaga kung ako kumbaga babagsak ay isasama ko kayo. Parang ganun yung ano niya yata yung pagkakaisip. But anyway mga kababayan, ang pinakamaganda ay hindi nalilimutan ang massive na korupsyon na ginawa dito sa administrasyon na to. Hindi nawawala. Paikot-ikot. Kahit ano pang pag-usapan nila, andyan pa rin po yung korupsyon at maleta. So, iyan na naman, di ba? Ngayon mga kababayan, ito po. Ang sabi ni Senator Marcoleta, mamaya na natin yung impeachment na yan kasi, sa totoo lang, wala naman po talagang target sila dyan. Dapat nga kinukundi na yung mga yan eh. Yung House COJ, House Committee on Justice. Kasi talaga naman pong walang kabuluhan ang ginawa nila. Nanira lang talaga. Ginamit lang po talaga ang House of Representatives para manira. Ang nakakalungkot pa, pera ng bayan ang ginagamit sa kuryente. Pera ng bayan ang ginagamit na ipakain sa kanilang lahat. Pera ng bayan po lahat. Gastos po ng taong bayan para lang po siraan ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Yan po ang target nila. Kasi wala po, pinanood nyo naman, wala po talagang kinalaman yung pinagdadadakdak nila dyan. Kahit yung kay Ramil Madriaga, di ba? Wala rin pong kinalaman sa impeachment, di ba? Paninira lang po talaga kasi naghuhop sila na masiraan nila si VP Sara. Di ba? Yun lang po ang kanilang target. Ang problema po, lalong nagagalit ang tao dahil nga inuuna nila yan samantalang naghihirap ang taong bayan. Ginagastos nila ang pera para sa paninira. Kunyari pa kayo dyan. Dapat kinukundi na kayo. But anyway, mga kababayan, sabi ni Senator Marcoleta, mukha yatang ewan kung itutuloy pa ba itong pagdinig sa Blue Ribbon Committee ni Lacson. Kasi nga po, mayroong kondisyon kasi si Senator Lacson. May kondisyon siya na kumbaga magbubukas lang siya or magdidinig lamang siya ng panibagong hearing, kumbaga sabi ni Senator Marcoleta, kung makuha niya ang tamang numero dyan sa pagperma ng kanyang partial report. Pero pakinggan po ninyo mga kababayan, bakit siya may kondisyon? Bakit po? Kailan pa po ito? Matagal na to, di ba? Kailan pa natin naririnig yung partial report na yan? Nung una, 4 pa lang ang pumirma. Ngayon, nadagdagan na ng 2, so 6 na. Ilan pa ang kailangan niya? Baka 3 na lang. But anyway, mga kababayan, bakit po ba? Ang sabi ni Senator Marcoleta, paano daw siya para sa tingin daw niya ay trap? At siya na po magpapaliwanag. Bakit nasabi niya parang trap ito? Sige po. Ganun pala kadali. At kung pag-uusapan na ganun kadali proseso, nabanggit nyo, madali rin pala ang proseso. Sana kung matapos natin ang flood control anomaly investigation, saan eh? Di ba? Talaga pinahihirapan lang eh. Pinahihirap lang ang proseso. Ganun ba? Eh mukhang hindi na mahihirapan, Jen. Bakit? Hindi ba sinasabi niya Eto palagi? Kung nasa ng ebidensya, puntahan natin. Ayun. Doon tayo. Doon tayo sa ebidensya. Doon natin tutuntunin natin ang tinuturo ng ebidensya. Oo, paano? Yung daan papunta sa ebidensya, ayaw naman yung daanan. Nilagay niya ng maraming Hadlang.
Hadlang. Maraming hurdle, anong tawag doon sa obstacle? Obstacle course. Yung lundag na lundag habang tumatakbo, mahirap yun. Mahirap yun. Oh. Buti iba, lundag-lundag, iba pa, meron nga maliit na pusali, may kung ano-ano pa, no? Lalangoy ka. May bisikleta. Kung ano-ano Naku. gagawin mo eh. Eh, yun na nga po. Eh, mukhang wala na rin atang kasunod na pagdinig, Sen, kung ang pag-uusapan ng flood control anomaly sa Senado, no? Parang nakikita ko, gano'n na yung direction. Parang ipipinid na niya. Parang wala Parang na. isasaram niya. Ganun Yeah. po. At wala nang aasahan ang taong bayan. Eh, di wala na rin report. Kasi hindi rin napirmahan natin. Ipipilit niya yung report niya. Gusto niya pirmahan namin yung report niya. Saan ka naman nakakita ang gano'n? Ay, kung hindi nakakuha ng sapat na bilang, di wala din yung report. Kahit na makakuha pa ng sapat na bilang. Opo. Ibig mo sabihin, yung pagpirma ng sapat na bilang ng mga senador, ibig mo sabihin, magiging katanggap-tanggap yun? Oho. Hindi Kung nga po. makakakuha siya. Oho. Ay, nako. Ay, ikaw palagay mo, Nelson. Nakakakuha o hindi? Nang pirma? Oo. Eh, ayaw nga pumirma. Ay, nako. So, wala na ho tayong aasahan kung ang resulta ng Blue Ribbon investigation. Ginawa niyang precondition yun eh. Oo. Bakit ka gagawa ng precondition doon sa mandato na maliwanag naman walang kondisyon? Opo. Mag-imbestiga ka. Oho. Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon eh. Inaasahan sa iyo yan. Tungkulin mo yan. Bakit ka magbibigay ng kondisyon sa sarili mo? Oho. Na hindi mo man lang isinasang-alang yung mga miyembro ng komite. Parang ikaw na lang ang magpapasya. Parang ikaw lang ang may kapangyarihan kung itutuloy yan o hindi. Mukhang mali nga yun. Di ba? Hindi ba? Kung Oo. ano-anong kondisyon, isipin mong, kailangan ka, pumirma muna. Hindi sapat na bilang. Halimbawa ako, paano mo kung papipirmahan dyan? Eh, kung sinasabi ko na nga ba, hindi mo, sabi mo pupuntahan natin ang mga ebidensya. Opo. Napakaraming mga lugar ng ebidensya na ibinigay na mismo voluntarily ng mga tao at ng mga pangyayari. Oho, Di ba? O andun sinabi ko na, imbitahan natin si ganito, si ganito, si ganito, si ganito, at si ganito. Oh. Oho. Ano naman, bakit mo ahadlangan yon? Ikaw mismo naman noong pa ka kung sinabi mo na sila ay may kinalaman sa ganito. Ikaw din ang nagsabi, ba't ngayon ayaw mo silang imbitahan? Oho. May nagkukusa na. May nagpakita na ng mga resibo. Di ba? Opo. Oh, ayaw mo bang Naka-standby pa nga yung 18 sundalo. Sen, dating sundalo. Kaya Nakahanda nga. rin magpahayag dapat. ngayon, paano ako pipirma? Parang trap Jen. Yeah, Opo. parang trap daw. Unang-una, nung ibigay sa amin yon, hindi naman siya yung printed copies Opo. Ang Oho. ibinigay sa opisina ko ay isang link Yes po. Oho. na kukunin mo, i-open mo yon, i-open nung aking mga staff, nakita nila isang partial report Yan, yun nga ng binabanggit Blue siya. Ribbon Committee. Opo. Oho. Pagkatapos meron siyang watermark nang nakalagay sa bawat pahina, malalaking watermark Yes po, yes po. O.S. Marcoleta. Yan, sabi ko sa mga staff ko, dahil, ako naman neophyte, bagito naman ako. Ito baka ako ang talagang standard na pamamaraan na sa pagbibigay ng Blue Ribbon ng Kopya. partial, kahit Opo. partial report. Sila naman nagsipaglingkod sa maraming mga Mga datihan na mga doon. dating Opo. senador. Opo. May hindi ko nababanggitan ng mga pangalan ng mga senador, pero Opo. karamihan sa kanila nanggaling sa mga senador. Oho. Ay, hindi po kaganyan. Paano ka ako ito? Tsaka ako, bakit ka ako walang pirma? Oho. Kanino galing ito? Sabi niya, 2 bagay po yan. Sa opisina ni ganito, at saka sa opisina ni ganito. Teka muna, matutukoy ba natin? Hindi po. Pero maaari po talagang dito galing. Opo. Parang hindi Blue Ribbon. Opo. Hindi ba Blue Ribbon ito? Bakit dito? Ang indication po dito galing Oho. Hindi Blue Ribbon. Hindi po. Paano ka akong gagawin? Pero basahin natin. Oho. Binasa rin namin. Ano ka akong nilalaman? O, ayan na.
Eh sir, malayo po dun sa ginawa ninyong minority report. Lalong-lalo na po yung rekomendasyon. At saka lalo na po yung mga findings na in-identify nyo, wala po dito. Ayun. Naku. At saka yung in-indicate po niya at binigyan nyo ng emphasis na ganito, wala po yun. O teka, yung rekomendasyon, ano ba nangyari? May dalawa pong klaseng charging eh. Sabi niya, Okay. parang si ganito po, tsaka si ganito, tsaka ito pong kalipunan ng maraming ganito, diretso na po sila sa preliminary investigation. Kuhan nyo. Gusto niya na makakuha na siya ng tamang numero na pumirma dyan sa partial report ni Lacson. Di ba sabi niya, ito, diretso na siya sa, di ba? Kumbaga, sa partial report niya, di ba si Senator Marcoleta mayroon siyang rekomendasyon noon? Ito rin kanya, siya rin. Magkakaroon din siya ng rekomendasyon. Kaya lang yung rekomendasyon niya, diretso na sa piskal, kumbaga sasabihin na, ito na to, sige na, imbestigahan nyo na ito. Ilan po yung gusto nilang tirahin sa Senado dahil sa posibleng maging plus vote na hindi i-convict kung sakali man makarating ang impeachment dyan sa Senado. Di ba 3 senador yan? Hindi ko pa sinasabi, hindi po nila pinapangalanan. Sa akin po ay read between the lines po ang ginagawa ni Lacson. Di ba? Sinong inililigtas niya? Si Martin Romualdez. Na ngayon ay may issue na, may problema na. Ano na ang gagawin niya? Siguro, baka hindi na ituloy. Kasi, yan. Di ba? Tuloy po tayo. Aha. Rekomendasyon po yun. Parang diretso sa piskalya. Yan. Ganun Parang, lang. oy, piskal, Opo. banatan mo na itong mga ito. Aha. O yung isa kako, ano nangyari? Hinahanap ko yung isa eh. Opo. Yung isa po, yung malaking isda, ang nakalagay po ay for further investigation. Sino po yung malaking isda? Doon po kay Senator Marcoleta sa kanyang partial report, yung kanyang malaking isda doon, si Martin Romualdez ay mayroong pananagutan o responsibility sa nangyaring massive corruption. Yung rekomenda niya lang yan. Meron siyang responsibility. Pero itong gagawin ni Lacson, ito na, tirahin mo na ito. Parang ganun. Nakikita po ninyo kung gaano po na they are working so hard to take away one woman. Kinatatakutan ng buong administrasyon. Yan po ay dapat hindi tinatanggap ng taong bayan. Ito mo na, sabi niya. Parang sinabi niya, ito na. Kaya gusto niya munang kumuha ng tamang signature dyan sa kanyang partial report bago siya magbukas uli ng pagdinig if and when may gagawin pa siyang pagdinig. Gusto niya kasing makapag-rekomenda na siya, mga kababayan. Lacson. So, tuloy. Ay, nako, alam na. Alam mo dyan, yung terminong for further investigation Opo. sa piskalya, Oho. dahil naman ako naman dati namang nakipagbunong braso rin sa mga piskal, ano? Yes po, oo. Either inquest or rather regular prosecutorial matters. Wala na yun eh. Yung Opo, yung for the investigation, wala na po. Ibig pagka sabihin, nga i-release nga yun eh. Kahit na nahuli yun, wala kang mapagbabasihan muna sa ngayon, ha? further investigation na yan. Hoy, umuwi ka muna. Isip-isipin mo, yung inaasang, yung malaking isda na na-identify doon sa minority report, Opo. doon sa kanya for further investigation. Oo. Sabi ko, paano ako pipirma rito? O ipagpalagay mo na ka kung gusto kong
pumirma. Opo. Saan ako pipirma? Sabi ko, ano ito Drop lang ito na merong watermark. Ganito po yung sinasabi nila. Pag gusto niya na pong pumirma, ibababa po nila rito yung Ipapadala signature po page. Yes, oho. Teka muna. Pag pirma ko rito sa last page, paano ko malalaman na itong binigay sa atin kapareho nung hawak nila? Ayun nga, tama. Tama po yun. Sa dami ng iniisip ko na parang hindi nakasalig sa tuntunin nito Ayaw kong pumirma. Ayun. Yun ang una. Pangalawa, ang dami kong duda Wala nga, hindi nga iniharap ito, wala ito. Hanggang sa ako ay nakapag-deliver ng privilege speech. Ayun, oho, yun na pala. Paano ako pipirma ngayon? Kung sakali lang ito, nag-open siya. Kunyari, kinalimutan niya yung kondisyon na yun. Opo. Nag-open siya ng investigation. Nakita doon ang maraming iba pang dapat na idagdag doon. Nakapirma na ako at sapat na yung bilang. Sabi niya, hindi na. Total, sapat na ito, ano na natin yan. Nako. Nakapirma na ako. Sasabihin ko pa, mag-withdraw. Hindi ka na makaka-withdraw rito. Nakapirma mo na Ano ka ba? Oho. Ito yung problema So sabi ko, bakit ka magbibigay ng precondition? Correct. Oho. Kasi nga po, siguro kung nakakuha na siya ng sapat na signature, magre-recommenda na siya. 'Di ba? O ito na. Banatan nyo na itong tatlong ito. Tirahin nyo na. Hindi po para sa bayan talaga. Nagmumukha talaga na sila ay para lang naman Lacson, na pinoprotektahan yung dapat managot sa sa anomalya sa flood control. Parang ganun lumalabas Bakit sila nagpapaikot-ikot? Bakit hindi siya nagtuloy-tuloy magdinig? Bakit pati si Manong Chavez binigyan niya ng hanggang yung 14 na dapat siya ay magbukas ng magdinig, hindi niya itinuloy? Bakit? Natakot siya na makita ang tunay na dadalhin ni Manong Chavez. So, yan ba para sa taong bayan? Di ba? Yung ginagawa nila? So parang trap nga talaga yun. Matatrap ako doon. Oo nga, no? Ang tanong, sabi ko, alam mo, tatanungin kita, ito ba'y partial final report? O partial... partial provisional report. Kailan sagutin mo nga ako? Tapos sasabihin naman niya, palagi niya akong tinitira. Hindi kita tinitira. Ang sinasabi ko lang, yung layunin ng batas at ang pamamaraan, ang mandato ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sapagkat iyan ang inaantabayanan ng tao. Opo. Pero ng tao na ninakaw mula sa kanila. Kung ito i-dramatize mo lang isusubo na lang ng mga tao, inagaw mo pa sa kanila. Yun na nga po. Hinahanap nila ngayon kung sino yung gumawa nito. At kinakailangang maibalik sa kanila. At papanagot sila, tama po kayo. Accountability talaga. Kaya nga kumisa na Nakakasiphayo talaga siya, no? Kumisa napapalakas ang salita ko. Ayoko na magsalita ng ganito Sige. Pagkatapos Opo. medyo Ito siya. paanohin ka pa ng... mahilig siyang magpa-interview ng pa-interview Puro gano'n pa-interview. Oo nga. Bayayos siya. Pero sa akin, nakukuliling ang tenga. Ano? Tama nga naman, mga kababayan. Galit siya pag siya'y pinupuna. Pero hindi niya parang ginagawa yung trabaho niya. Mukhang nandyan lang siya, dada siya ng dada.